Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisaan na natin ang Chapter 103 ng International League. Magsisimula na nga ang second half sa pagitan ng Shouko at Kuzo. At dito ay talaga namang nagulat ang mga manlalaro ng Shouko. Dahil na nga sa nadagdagan ng dalawang manlalaro ang kupunan ng Kuzo. Habang itong si Hanamichi naman ay sinabihan ni Coach Hansai na magpapahinga muna sa second half at hindi niya muna ito paglalaruin hanggang sa makumpleto ulit ang kanyang buong lakas. Nalabis na ikinainis nitong bida natin. Anong sabi mo, Tatang? Hindi mo paglalaruin ang hanyong ito sa second half? Bakit? Anong ginawa ko? Maayos naman ang laro ko at maganda naman ang ipinakita kong laro kanina. At isa pa, hindi naman ako pagod. Buong-buo ang lakas ko. Hindi nga ako hinihingal sa laban kanina Kaya naman, bakit hindi mo ako paglalaruin? Yan ang sabi ni Hanamichi nang biglang bumulong si Rukawa. Gunggong talaga. Anong hindi pagod? Kitang-kita naman na hinihingal ka na kanina Kaya naman, paano mo nasabi na hindi ka pagod? Yan ang pabulong na sabi ni Rukawa nang biglang nagsalita ulit itong si Coach Hansai. Pati ikaw, Rukawa, hindi muna kita paglalaroin sa second half na to. Kayong dalawa ni Hanamichi, magpahinga muna kayo at ipunin nyo ang lakas yung dalawa. Yan ang sabi ni Coach Hansai na labis na ikinatuwa talaga ni Hanamichi. Ano matang toothpick? Akala mo ba ako lang magpapahinga? Pahiya ka no? Yan ang natatawang sabi ni Hanamichi. Gunggong talaga, nadamay pa ako sa kalokohan ng unggoy na to. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sa kabilang banda naman, tinawag na ni Coach Hansai ang kanyang 5 manlalaro na maglalaro para sa second half. Mitsui, Fujima, Akagi, Sendo, at ikaw Ryota. Kayong 5 ang maglalaro para sa second half. Ngayon, maganda na kayo dahil magsisimula na ang second half. Gawin niyo ang lahat upang mapanatili na tayo ang nagkokontrol ng laban na to. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa kupunan ng Kuzo. At dito ay tinawag na din ni Coach Roshi ang kanyang 5 manlalaro para maglaro sa second half. Ishido, Sanji, Jin, Ken, at ikaw Ryo. Kayong 5 ang maglalaro para sa second half na to. Gusto kong kunin nyo na ang kalamang sa kupunan ng Shouko. Huwag nyo nang hahayaan pa na sila ang mag-control ng laban na to. Naintindihan nyo ba? Yan ang sabi ni Coach Roshi. Huwag kang mag-alala, Coach. Dahil sa second half na to, tinitiyak ko sa inyo na tatambakan namin sila ng malaki. Kaya naman, makakaasa ka sa amin na kami ang mananalo sa laban na to. Yan ang sabi ni Sanji. Sa kabilang banda naman, itong referee ay pumito na nga ng malakas sabay sumigaw na nga. Humanda na ang mga manlalaro ng dalawang kupunan at magsipunta na kayo sa loob ng court dahil sisimulan na natin ang second half ng laban. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang agad na magsipasok ang mga manlalaro ng dalawang kupunan sa loob ng court. At itong si Akagi ay agad na sumigaw ng malakas para sa kanyang kupunan. Okay mga kasama, sa ikalawang bahagi na to, tayo naman na makikipagbakbakan sa laban na to. Kailangan nating galingan dito katulad ng ginawa nila Hanamichi sa unang half. Huwag tayong magpapatalo sa kanila. Ipakita natin sa mga manlalaro ng Kuzo na hindi nila tayo magagawang mamain sa second half na to. Tayo pa din ang magkokontrol ng laban na to. Yan ang sabi ni Akagi. Makakaasa ka, Akagi. Gagawin natin ang lahat upang may panalo lamang ang laban na to. At kanina pa nangangati ang aking kamay. Ngayon, humanda kayo, Kuzo. Dahil ako naman ang magpapakitang gila sa Shouko. Yan naman ang sabi ni Mitsui. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa kupunan ng Kuzo. At dito ay naghahanda na nga din sila para pumasok sa loob ng court. Okay team, sa atin ang second half na to. Hindi natin nahayaan na sila pa din ang mag-control ng laban na to. Kaya naman, humanda kayo dahil tayo naman ang magpapahirap sa kanila. At oo, masasabi nga natin na malalakas talaga ang kupunan ng Shouko. Pero kahit na ganun pa man, hindi dapat tayo magpa-apekto doon. At isa pa, mukhang hindi ngayon maglalaro. Ito may number 10 at number 11.
Kaya naman, samantalahin na natin ang pagkakataon na to para tambakan sila. Yan ang sabi ni Jean. Sige Captain, makakaasa ka na hindi sila makakalamang sa atin. Pero sayang talaga. Akala ko pa naman makakalaban ko agad yung may number 10 at number 11 nila. Nasabik pa naman ako nung sinabi nyo na sila ang nagpahirap sa inyo. Sayang talaga. Yan naman ang sabi ni Ishido. Huwag ka mag-alala Ishido, dahil sigurado ako na paglalaroin pa din naman yan ni Coach Hansai. Kilalang kilala ko na ang diskarte ng matandang yon. Pagpapahingayin niya muna ang dalawang bata niya para pag pinasok niya sila, makakasabay pa din sila sa atin. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Yun naman pala Ishido eh. Huwag ka na maging sad boy dyan. Makakalaban naman pala natin ang dalawang yon. At kung gusto mong mas mabilis pa ang pagpasok nila sa laban, pues tambakan natin sila agad ng malaki para mapilitan itong coach nila na papasukan ang dalawang manlalaro nila na inaasahan nila. Yan naman ang sabi ni Sanji. Sa kabilang banda naman, pumasok na nga ang mga manlalaro ng dalawang kupunan sa loob ng court. At itong buong manonood ay nagsisigawan na para sa kanilang sinusuportahan na kupunan. Ayan na, pumasok na ang mga manlalaro ng dalawang kupunan sa loob ng court. At parehas silang nagpalit ng mga manlalaro ah. Mukhang magiging intense agad ang bakbakan dito sa second half na to. Sige Shouko at Kuzo, simulan nyo na ang laban at magpakitang gilas agad kayo sa isa't isa. Yan ang sigawan ng mga manonood. Habang itong mga tropa ng Shouko ay nagtataka dahil na nga sa hindi nila makita itong sila na Michi at Rukawa sa Team 5 ng Shouko. Aba, mukhang wala sila na Michi at Rukawa sa 5 manlalaro ngayon ng Shouko ah. Ano naman kaya ang ginawa ng dalawang yon at bakit hindi sila pinaglaro sa second half? Yan ang pagtatakang sabi ni Takamiya. Tama ka nga Taba, mukhang nag-away na naman sila kaya pinaparusahan na naman sila nitong si Coach Hansai. Yan naman ang sabi ni Nomo. Mga sira talaga kayo, parang hindi nyo naman kilala yung si Coach Hansai. Baka pinagpapahinga lang niya ang dalawang yon para may lakas sila kapag pumasok na ulit sila sa laban. Yan naman ang sabi ni Mito. Sige Michi boy, kayang-kaya mo yan. Alam namin na ikaw ang tatapos sa laban na to. Magpaulan ka ng tres at ipakita mo sa kanila na ikaw ang pinakamahusay na 3-pointer sa ligang ito. Go Michi boy! Yan naman ang sigawan ng mga tropa ni Mitsui nang biglang sumigaw na ang referee. Para sa team ng Kuzo at team ng Shouko, maganda na kayo dahil sisimulan na natin ang ikalawang yugto ng laban na to. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang maganda na ang mga manlalaro ng dalawang kupunan sa loob ng court. At itong si Akagi at Sanji ay agad na pumeso sa gitna para sa rebound. Nang biglang sumigaw itong si Ishido. Okay, tama na ang pagpapakit sa court. Simulan na natin ang laban na to. Yan ang sigaw ni Ishido na naging dahilan upang agad na ibato ng referee ang bola sa itaas. At itong si Sanji at Akagi ay agad na tumalon at sinimulan na nga tapikin ang bola sa itaas. At sa pagkakataon na to, dahil sa mas mataas ang talon itong si Sanji, siya ang nakatapik sa bola. At agad din naman itong nakuha ni Rio. Kaya naman, hawak na ng Kuzo ang bola at sila na ang nagdadala nito papunta sa kanilang basket. At dito na nagtatapos ang Chapter 103 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime.